Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na tunay nating makilala, matuklasan at maranasan ang kapayapaan, awa at pag-ibig ng Diyos sa ating buhay upang tayo rin maging daluyan ng kanyang kabutihan sa ating kapwa. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Dinarangal pa namin, sinasamba pa namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoon Diyos, atin ang langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa amin maawa. Mahabag ka sana kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kaming laging inuuyam ng mapang-aliping palalo't mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot: "Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas." Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus at siya'y nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalagan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit, upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo na po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal at binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat tinipon ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, salamat at nandito ka. At dahil dyan, sabihin mo naman sa kabila, at dahil dyan, pagpapalain ka ng Diyos. Ang naniniwala na pagpapalain sila ng Diyos, kahit maulan, nagsimba, pumalakpak ng mas malakas. Salamat po sa inyong pagpunta. Nakakamangha po, lalo na kayong mga deboto, bagamat umuulan, mahirap, masikip, mainit, madumi. At mula nang dumating si Tanggol, delikado na tayo sa Quiapo, nandito pa rin ho kayo.
walang papipigil sa inyo upang makapagsimba, upang makasama ang ating mahal na pong Jesus sa Nazareno. No? At yun po ay talagang may pagmamalaki natin sa mga deboto. Aminin ko po sa inyo, sa ibang simbahan, pag umuulan, malungkot ang pare kasi alam niya, konti ang magsisimba. Pero sa Quiapo, hindi ako nangangamba, hindi ako natatakot kasi alam ko, hindi kayo papipigil sa ulan. Pupunta at pupunta kayo. Hindi kayo papipigil sapagkat gusto nyong makita ang mahal na Senyor. Amen? At yun po ang aking natutunan dito sa Quiapo. Ako'y isinugo dito upang ipamukha po sa akin ang marubdob na debosyon ng mga tao. Di po lingid sa inyong kaalaman, bago po ako madestino dito sa Quiapo, ako po'y galing sa Makati. Ako'y isang Makatisen. At 17 taon po ako doon. Doon po sa Greenbelt Landmark SM. Kita nyo naman, ha? Mula mall, napunta ako sa palengke. No? At doon po, dahil nga sa tagal-tagal ko doon, ay marami na rin ako nakilala mula sa mga sanggol hanggang naging bata dahil nga 17 taon po ako doon. Kaya sanay po ako na kapag ako'y umiikot doon, ay kilala po ako ng mga tao. Minsan nga ho, pag ako'y kumakain, at may ngumiti sa kabilang mesa, ngumiti din ho ako, magugulat na ako pag magbabayad na ako, sasabihin, ay, Father, binayaran na po nung kabilang table. Ay ko, sayang, hindi ko dinagdagan ang order ko. May magbabayad pala. Kaya ganun po, no? Nasanay po ako na ganoon. At minsan, may oras pa naman po ako bago magmisa, pumunta ho ako doon sa shoe section. Tumitingin po ako ng mga sapatos. At habang tumitingin po ako doon, napansin po ako isang ale. Tingin ang tingin sa akin. Sa loob-loob ko, sana malibre ako ng sapatos. No? At nung nakita ko nga tingin siya ng tingin, tumingin na rin ako sa kanya. Maya-maya lumapit po siya sa akin. At paglapit niya sa akin, sabi niya sa akin, may size 7 ho ba kayo? No? Napagkamalan pala akong sales boy. No? At ilang beses din naman po akong napapagkamalan, lalo na nung ako'y bago-bago pa hong pari. Meron nga ho isang beses nung ako'y bagong-bagong ordena, nando pa ako sa harapan, nakapambahay pa ako, nagwawalis-walis. May dumating na ale, galing nakasakay sa kotse, puno ng alahas. At sabi, pinaswitan pa ako, sabi niya, tawagin mo yung pare, may blessing ako. At alam ko nga ho, may nakaschedule na blessing. Kaso maaga siya dumating. Kaya sabi niya sa akin, tawagin mo yung pare. Ako naman sabi ko, sige po, sandali lang po. Sa loob-loob ko, mamaya, tignan natin. Lintik lang ang walang ganti. Kaya ako'y bumalik sa kumbento, pumanik na, nagbihis na ako ng sutana ko. Habang ako'y nagpubutones, sabi ko, tingnan natin mamaya pag nakita mo ako. At pagbaba ko nga, nakita niya ako, nakasutana. Natigilan siya, sabi niya, ay, sakristan ka pala. Tawagin mo pa rin yung pare, no? Hindi pa rin siya maniwala na ako yung pare. No? Siguro nga sa akin, buti na lang, ganun lang, maling akala. Pero ang ating Panginoong Hesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon, hindi maling akala. Hindi siya kinilala. Mas masaklap ang naranasan ni Hesus Nazareno. Umuwi pa man din siya sa kanyang tinubuang bayan, sa Nazaret, sa kanyang mga kababata, kapitbahay, kamag-anak. Pero anong nangyari? Bagamat nababalitaan na nila yung mga himala niya, nababalitaan na nila yung mga ginagawa ni Jesus Nazareno, yung kanyang pagpapangaral. Bagamat sumisikat na si Jesus Nazareno, nung umuwi siya sa sarili niyang bayan, hindi siya kinilala. Napakasakit. Siguro iba sa inyo, sasabihin nyo, kung ako lang ang kapitbahay ni Jesus Nazareno,
blessed na blessed siguro ako. Kung ako siguro yung kalaro, kababata ni Jesus Nazareno, masaya siguro ko. Wag ho kayong pakasisigurado. Dahil yung karamihan na nakasama niya, yun pa ang nagtakwil sa kanya. Yun pa ang hindi nakakilala sa kanila. Kaya nga sabi ko po, alam ko na banggit ko na sa inyo to nakaraan, kung meron dahong sa kabilang buhay na mga taong ang laki-laki ng paghihinayang hanggang ngayon, napakasaklap ng panghihinayang, ito yung mga taga Nazaret. Biruin mo, nandun na yung anak ng Diyos. Nandun na si Jesus Nazareno. Tayo nga, dumadayo pa dito, pero larawan lang ito ni Jesus Nazareno. Yun, sa kanila, mismong si Jesus Nazareno na, pero hindi nila siya nakilala. Anyari? Bakit? Ano yung matututunan natin para makilala din natin si Jesus sa buhay natin? Sabi ng mga tao, hindi ba siya yung anak ni Maria? Hindi ba siya yung karpentero? Hindi ba siya yung katulad lang natin? Kasama lang natin? Mapapansin niyo doon mga kapatid, ang panuntunan ng mundo, ang sukatan ng ibang tao. Di ba siya yung anak ni Maria? Natatandaan nyo, di ba? Si Maria nga, na-chismis pa noon. Siguro hanggang ngayon, yung mga marites ng Nazaret, tandang-tanda pa nila. Di ba yan yung nabuntis bago pa ikasal? Yan yung anak ng disgrasyada. Ang sukatan, pamilya. Aminin natin, minsan, ang pagkilatis natin sa tao, ano bang apelyido niyan? Ano bang pamilya yan? Pag may naliligaw siguro sa anak ninyo, yun ang gusto mong paimbestigahan. Ano bang saan ba galing pamilya yan? Maayos ba yung pamilya niyan? Hindi ba yan yung karpentero? Panukatan ng ginagawa, karpentero lang yan eh. Kaya di ba minsan pag mayroong kayo nakilala, ay, driver lang to eh. Tindera lang ito eh. Wala naman trabaho ito eh. Sapagkat ang laki ginagamit nating panuntunan, yung estado ng tao, ay, wala namang sinabi ito eh. Ingat po tayo. Yan ang mga dahilan kaya hindi nakilala si Jesus Nazareno. Ginagamit nating panukatan, ay, taga Quiapo lang yan eh. Taga Tondo lang yan eh. Tandaan natin, yung mga nang mamaliit at hindi ba siya yung katulad lang natin, taga Nazaret? Kaya diba minsan tayo rin, ang sukatan natin, kababayan natin to kapamilya natin ito Kaya minsan mali pa rin, mali na, kampi pa rin tayo. Pero tama na kasi hindi natin kababayan, hindi natin kaibigan, hindi natin kaalyansa, wala yan. Tapon yan. Walang halaga yan. Yan ang ginawa kay Jesus Nazareno. Kaya sa unang bahagi ng misa ipagdasal natin, mas maging bukas ang puso natin sapagkat baka dun sa mga hindi natin inaakalang pagkakataon, nandoon ng Diyos. Sa mga hindi natin inaakalang pagkakataon, nandun ang Diyos. Akala mo ba ang Diyos lang nandiyan pagkalusugan? Baka ngayon may sakit ka, baka dyan mas lalong nagpaparamdam sa iyo ang Diyos. Minsan nakala natin sa kasaganaan nandun ang Diyos. Pero ngayon sa pangangailangan mo, mas lalo kang kinakausap ng Diyos. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataong panukatan mo, nandun ang Diyos. Pero may mas malaki pa hong kasalanan ang mga taga Nazaret.
hindi lang si Jesus ang kanilang minamaliit. Bakit kaya hindi sila makapaniwalang magaling si Jesus? Bakit kaya hindi sila makapaniwalang mahusay at mabuti si Jesus? Pansinin niyo po yung sinabi niya, hindi ba katulad lang natin siya? Alam niyo po, naniniwala ko ang mga taga Nazaret, maliit din yung tingin sa sarili nila. Naalala niyo si Nathaniel sa ibang bahagi ng Biblia, nung sinabi nila, Andres, nakita na namin yung Mesiyas, si Jesus na taga Nazaret. Anong sabi ni Nathaniel? Meron bang magaling galing Nazaret? Meron bang mabuting galing Nazaret? Siguro nga po, ang Nazaret, napakaliit na bayan, walang halaga sa mata ng mga tao, lalo na sa mga taga-Jerusalem. Kaya siguro mismo yung mga taga-Nazaret, may self-pity. Sila mismo, tingin nila sa sarili nila, hindi, hanggang dito lang tayo. Hindi tayo aasenso, hindi tayo gagaling, hindi tayo husay. Kaya naman hindi rin sila makapaniwala na may katulad ni Jesus, na katulad nila, na pwedeng umangat. Kaya naman, nung may umaangat, hindi yan pwede. Katulad lang natin siya. Kaya pala mga kapatid, ang mas malaking kasalanan ng mga taga-Nazaret, hindi lang si Jesus ang kanilang minamaliit, ang Diyos ang kanilang minamaliit. Sapagkat hindi sila makapaniwala, kayang magpagaling ng Diyos, kayang magpahusay ng Diyos, kayang magpabago ng Diyos. At ito yung ikalawa nating ipagdasal mga kapatid. Talaga bang deboto tayo? Dahil ang tunay na deboto, naniniwala siya, ang lahat makapangyayari sa Diyos. May magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos sa ibang tao, may magagawa ang Diyos sa iyo. Kung tinutuldukan na natin ng ibang tao, wala na yan. Ganyan na talaga yan. Ikaw din siguro ngayon, baka nalulumbay ka, nade-depress ka, dahil marami ka ng pagkakamali sa buhay. Siguro sinasabi mo, ganito na talaga ako, wala na akong magagawa. Di ba ganun si Tanggol ngayon eh. Nagagalit na sa Nazareno. Ganito na yata ako eh. Wala na akong pag-asang magpakabait, magbago. Mali yan. Dahil lahat kayang baguhin. Lahat kayang gawing mabuti sapagkat ang lahat makapangyayari kay Jesus Nazareno. Kaya nga nandito tayo eh. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. May magagawa pa ang Diyos. Yun yung malaking pagkakamali ng mga taga-Nazaret. Kaya, pinagsimba ka ngayon, may magagawa pa ang Diyos sa'yo. Siguro nga, tad-tad ka ng pagsubok ngayon. Siguro nga, ang daming nakapaligid sa'yo na parang nakakabagsak na ng damdamin. Tandaan natin, kaya nga dumating si Jesus Nazareno sa Nazaret, para ipamuka sana sa kanyang mga kababayan, may magagawa ang Diyos. Sa kanyang panahon, sa kanyang pamamaraan. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, si San Pablo, sabi niya, mahina ako, pinagdasal ko sa Diyos, tanggalin tong kahinaan na ito, pero hindi pinahintulutan ng Diyos. Nagalit ba si San Pablo? Sumuko ba si San Pablo? Anong sabi ni San Pablo? Alam ko na. Kaya hindi ito tinanggal ng Diyos para ipakita sa akin ng Diyos, hindi ako ang may galing. Hindi ako ang gagawa ng paraan. Siya ang magaling. Siya ang gagawa ng paraan. Kaya nga, sabi ni San Pablo, kung kailan ako mahina, doon pala ako malakas. Kaya't mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misang ito po yung patuloy nating ipagdasal na paniwalaan natin may magagawa ang Diyos.
sa kanyang awa, kabutihan, habag at pag-ibig, may magagawa pa siya. May magagawa pa siya sa asawa mo, sa anak mo, sa sarili mo, sa bayan natin, sa simbahan natin. May magagawa pa siya kung tulay lang tayong mananalig at susunod sa Kanya. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto po kami. Walang makapipigil sa amin, umulan man o umaraw, mahirap man pumunta rito, sapagkat kayo ang aming pag-asa. Kayo ang tunay na makapangyayari sa lahat. May kapintasan po kami. May kahinaan po kami. May pagmamalabis po kami. Kaya nga't, gaya ng sabi sa Salmo Responsorio, nakatuon ng aming mga mata sa iyong awa, sapagkat ikaw ang magbibigay liwanag sa amin. Makilala ka, makilalang halaga ng aming kapwa, makita ang tunay na plano para sa aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, patawad po kung minsan nang mamaliit kami, kung minsan hindi kami nagiging tapat, kung minsan hindi namin kinikilala ang iyong kabutihan sa aming buhay. Liwanagan niyo po kami, ipaalala niyo po sa amin na kayo po ang makapangyayari sa lahat. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat sa iyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mayumao. Nang may 3 araw na buhay na baguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang maging bukas tayo sa Kanyang karunungan, matuto tayong sumampalataya sa Kanya. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng simbahan, makinig nawa sila sa tinig ng mga makabagong propeta na humahamon sa kanilang maging mga tapat na lingkod ng Diyos at ng Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ang tindi ng kanilang pag-ibig at pagkakandili sa kawan ng Panginoon ang patuloy na magpasigla sa kanila at hindi ang papuri at palakpak ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos, dinggin nawa nila ang mapanghamon at mapagpalayang balita ng Diyos at hindi ang mga mapanuksong tinig ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naghahanap buhay, para sa kanilang pamilya, patuloy nawa silang bigyan ng lakas mula sa Diyos. Ingatan nawa sila at iadya sa lahat ng panganib at masama.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, naway matanto nilang ang katapatan ng puso lamang nagiging ganap ang pag-ibig at ang panata ng pagtalima. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ay pa nating kahilingan. Mahawaing Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng ayon sa iyong kalooban. Hiling namin to sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lubhang makapangyarihan at maawain ng Diyos sapagkat siya'y ating Ama. Sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa langit. Sa
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, lubhang makapangyarihan at maawain, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Yun na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga natapos nating mga pagawain dito sa simbahan, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan ng Quiapo ay isa sa mga tumutugong una sa mga nasunugan, nasalanta, at regular po tayong tumutulong sa mga parokya at kumbento na may mga programa para sa mga mahihirap.
sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Kapag minamaliit natin ang ating kapwa at ang sitwasyon, ang tunay nating minamaliit ay ang kakayanan at kapangyarihan ng Diyos. Higit pa sa sapat ang biyaya ng Diyos para sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at lagi tayong manalig at umasa sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Matayanan sa lisag ng aming